Excited namang nagsalita si Camila kay Lando. Imagine, siya na ang kusang nag-alok ng pakikipagkaibigan. Dati yon ang dinarasal-dasal ko, maging magkaibigan man lang kami, Lando. Natuwa naman ang best friend ng dalaga. Mababawasan ang pangungulila mo sa kanya kahit papaano. Bakit naman hindi ko aaminin sa'yo, Lando, na malaking bagay na nga sa akin na maging magkaibigan man lang kami ng asawa ko. I'm happy for you, friend. Tapat naman si Lando sa sinabi, pero matunog si Camila. Matagal na rin naman silang magkaibigan ni Lando at kabisado na niya ito. Tingin niya ay may problema ang close friend niya. Uy, may gumugulo yata sa isip mo. Sabihin mo naman sa akin. Wika pa ni Camila. Pakamot-kamot naman ng batok si Lando. Matatawa ka sa pinoproblema ko ngayon, Camila. Ano ba yun? Yung kapitbahay namin ay grabe na ang pagpaparamdam ng pagkagusto niya sa akin. Tabingi ang ngiti ni Lando. Sino ba siya? Ano ang pangalan? Curious si Camila, pero totoong natutuwa siya sa problema ni Lando. Si Fiona, magka-40 na yun. Maganda naman pero ang ayoko sa kanya ay yung negosyo niyang pagpapautang. Nako, grabing manggipit yun sa mga pinapautang niya. Laki ng patubo niya. 2 buwan ka lang mag-default sa bayad ay rerematahin na ang prenda mo. How can I love a woman like that, Camila? Ni simpatsay wala ako. Himutok ni Lando. Natawa naman si Camila. Bakit? Paano ka ba ginigipit ng Fiona na yun? Basta nakita ako parang bubblegum na nakapagkit na sa akin. Ang hirap itaboy. Gentleman naman ako at hindi ko mabastos. Saka pinagsasabi kong kani-kanino na nililigawan ko siya. Laking maton pa naman ng tatay at mga kapatid nun. Baka ako maniwala at isang araw ay pilitin ako na pakasalan si Fiona. Hindi mo ba magawang kausapin si Fiona ng maayos at sabihan mong tigilan ka na? Payo niya kay Lando. Kinausap ko na ng masinsinan. Pinakiusapan ko na nalayuan ako. Pero lalo yatang na-challenge. Lalo pang dumikit sa akin. Mumuntong hininga si Camila. Alam niyang hindi naman ang mamaliit ng babae si Lando. Naniniwala siya na na-turn off nga lamang si Lando kay Fiona dahil sa ugali siguro nito. So how can I help you, my friend? Matutulungan mo ko kung magpapanggap ka munang girlfriend ko. Lalayuan lang siguro ako ni Fiona kung may ipapakilala ko sa kanyang girlfriend ko. Matagal din na nag-isip si Camila. Teka, hindi yata madaling gawin yung hinihiling mo. Alam ko, Camila, maaaring isipin mo pa na baka mag-take advantage ako na hindi ko naman talaga gagawin. Na-overcome ko na ang feeling ko sa'yo sa maniwala ka man o hindi. Talagang mahal na kita ngayon bilang matalik na kaibigan. Sakit ng ulo ko lang talaga si Fiona and I want to get rid of her na hindi ko siya kailangang masabihan ng masakit. Isang sulyap lang kay Lando at alam ni Camila na wala naman itong intensyong masama. Nasa gipit lang talaga ito ngayon at kailangan ng tulong niya. Huwag mo namang isipin na wala akong tiwala sa iyo, Lando. Maaasahan mo kong kaibigan. Sige, magpanggap muna tayong magnobyo para layuan ka na ni Fiona. Magaan ang loob na pumayag siya sa hiling ni Lando matapos makapag-isip-isip. Thanks, pero mag-isip ka pa. Baka may hassles ha? Baka nag-aalala ka kay Victor. Maiintindihan ko naman kung magbabago ka ng isip. Palagay ko ay hindi naman magiging problema si Victor. Paano magiging problema may amnesia pa rin naman siya. Hindi niya naman alam na asawa niya ako. Oo nga't nakikipagkaibigan siya ngayon, pero hanggang doon lang yun. Nakikipagkaibigan lang siya sa akin dahil sa relasyon ni Donna at Travis at wala nang iba pang dahilan. He's not even attracted to me. Ang alam ko, hawak na ni Armina ang puso niya. May kalungkutan na sa boses ni Camila. Malaking utang na loob ang tatanawin ko sa iyo, Camila. Makaligtas lang ako kay Fiona. Tuwang-tuwa naman si Lando. So, kailan natin sisimulan ng drama? Masigla na siyang nagtanong sa kaibigan. Bukas isasama kita sa amin. At ipapakilala kita kaagad kay Fiona bilang girlfriend ko. Nako, tiyak na matatahimik yun. At kailangang medyo tatagalan natin ang pagpapanggap. Dahil tiyak na hindi ka agad maniniwala si Fiona na magnobyo tayo. Unless sapat ang panahon na nakikita niya tayong dalawa na laging sweet na magkasama. Dugtong pa ni Camila. Ganun na nga yun, Camila. Kaya gusto kong matiyak na hindi ka mapipilitan dito. At walang hassle sa buhay mo itong pagtulong mo sa akin. Gusto pa ring makasiguro ni Lando. Wala sabi Don't worry, Lando. Natupad nga ang plano nila ni Lando. Naisama siya ni Lando sa lugar nito at ipinakilala kay Fiona. Titig na titig si Fiona kay Camila.
Halatang galit at may pagdududa pero hindi nagsasalita. Pinagbuti naman ni Camila at Lando ang pagpipretend na magnobyo nga sila. Nakaakbay si Lando kay Camila at nakakapit naman si Camila sa baywang ng kanyang best friend habang nakatingin sa kanila si Fiona. Nakita ni Camila na may itsura naman sana si Fiona, ngunit ang napansin niya rito ay matigas ang karakter. Siya nga ang tipo ng tao na hindi marunong maawa sa mga taong nagigipit, naisip ng dalaga. Kaya naunawaan naman niya kung bakit ayaw ni Lando kay Fiona. Isang Sabado ng hapon ay natuwa si Camila nang dumalaw sa kanya sina Victor at Donna. Dinalhan pa siya ng mga ito ng sariwang prutas. Naman siyang naghain kaagad ng mamemeryenda ng dalawa. Merienda na siya mismo ang nagluto. Homemade siopaw at homemade ice cream ang pinatikim niya kina Victor at Donna. Masaya silang nagkwentuhan. Nang kung ano-anong topic lang naman. Of course, kinumusta ni Donna si Travis. At nagkwento naman ng marami si Camila tungkol sa anak. Base naman sa mga report sa kanya ng kapatid niyang siyang guardian ngayon ni Travis sa Cebu. And how's your love life, Tita Camila? Biglang isiningit ni Donna ang tanong na ito. Parehong nagulat sina Camila at Victor. Ang binata ay hindi akalain na direktang magtatanong ang stepdaughter niya tungkol sa personal na buhay ni Camila. Wala naman kasi silang usapan ni Donna. Ni hindi nagbigay ng hint sa kanyang stepdaughter na mag-uusisa ito ng love life ni Camila. Si Camila naman kaya nagulat ay dahil hindi niya kaagad alam kung ano ang isasagot. Nasa sitwasyon siyang dapat maging credible ang pagpapanggap nila ni Lando na magnobyo. Dahil balita nila ay nagtatanong-tanong daw si Fiona kahit kanino kung totoo bang magnobyo nga sila. Nagbingi-bingihan lang muna si Camila. Kunwari hindi narinig ang tanong ni Donna. Si Donna naman ay talagang desididong marinig ang kumpirmasyon kung totoo bang magnobyo sina Camila at Lando. Umaasa kasi siya na itatanggi na ng totohanan ni Camila ang perception na ito at magkakaroon ng malaking pag-asa na magkatuluyan ng kanyang daddy Victor at tita Camila. Tutal nga ay mag-asawa naman talaga ang dalawang ito, naisip niya. Kaya nang hindi sumagot si Camila ay inulit ni Donna ang pagtatanong. Tita Camila, kumusta ka ko ang love life niyo? Nagipit na si Camila, kailangan na niyang sumagot. At dahil nga malay ba niyang wala na palang amnesia si Victor, ang sagot niya ay nakabase sa kapakanan ni Lando. Okay naman Donna, just fine. Tipid niyang sagot, hoping na makontento na lang dito si Donna at hindi na magtatanong. Kunot noon naman si Donna. Hindi niya gusto ang sagot ng kanyang tita Camila. Ang gusto niya itanggi na nito si Lando. Tita Camila ha? Akala ko ba ay wala kang boyfriend? Na yung Mang Lando na yun ay kaibigan niyo lang. Wika ulit ni Donna. Nakikinig lang si Victor. Compose ang mukha pero masama ang loob. Ngayon lamang niya narinig mula sa bibig ni Camila ang pag-amin na may love life ito at masakit pala iyon sa kanyang puso. Kami ni Lando ay may unawaan. Pilipit ang ngiti ni Camila. Bumagsak naman ang mukha ni Donna. At hindi narinig ni na Camila at Donna ang pagbuntong hininga ni Victor. Habang nasa kotse na sina Victor at Donna pauwi, ay tahimik na tahimik lamang na nagmamaneho si Victor. Are you mad at me, Daddy Victor? Dahil tinanong ko si Tita Camila tungkol sa kanila ni Mang Lando. Hindi naman, nagulat ako syempre. I was hoping kasi na itatanggi niya talaga. Malungkot si Donna na tumungo. Pero kabaliktaran ang nangyari ano, inamin pa niya. And you're hurt. Nakita ni Donna sa mukha ng stepfather niya ang inanakit nito. Hindi naman nagkaila si Victor. Yes, I'm hurt. It's painful, Donna. Pero wala naman akong magawa. Nahuli na ang pagaling ko sa sakit na amnesia. Meron na siyang mahal nang malaman ko na asawa ko pala siya. Daddy Victor, gusto ko na ring mainis kay Tita Camila eh. Bakit nung nawala ang mami ko ay hindi pa rin siya nagtapat na kayo palang totoong mag-asawa? Wala pa naman si Mang Lando noon sa buhay niya. I'm quite sure of that. Naghihimutok ang dalaga na hindi pa rin matanggap na mabibigo siya sa pag-asam na magkatuluyan ng Tita Camila niya at Daddy Victor niya. Natakot marahil ang Tita Camila mo na ire-reject ko siya. Imposibleng hindi niya nasukat na kahit wala na ang mami mo ay matindi pa rin ang pagpapahalaga ko kay Armina. Inisip marahil ni Camila na baka hindi ko paniwalaan kung ipagtatapat niya na kami ay mag-asawa. Kahit pa nga ay may katibayan naman siyang maipapakita. Dahil siyang nag-iingat ng mga papeles namin noon sa kasal. Napailing si Donna. Wala bang ibang nakakaalam na kayo ay kasal? Sana man lang ay may nakapagsabi sa'yo na kayo pala ni Tita Camila ay kasal na. Kung nalaman mo kaagad yun kahit may amnesia kayo,
Siguradong makikipag-usap kayo sa kanya. And that was a good start sana kahit wala sa memorya mo, Daddy Victor. Nakasal kayo ay tatanggapin niyo ang katotohanan. Kasi may katibayan naman si Tita Camila. Kung ganun sana ang nangyari, hindi na nakapasok sa eksena si Mang Lando. Dadalawang tao noon ang nakaalam noong lihim na nagpakasal kami. Pangatlo ang huwes. Sigurado akong nasabihan sila ni Camila na huwag ipaalam sa akin na kami kasal habang may amnesia pa ako. Talagang pinangangalagaan ni Camila ang katahimikan ng isip ko noon, Donna. Dakila nga siya eh. At hindi niya kasalanan na mawala ng pag-asa sa akin at mabaling ang pagtingin niya kay Lando. Ang mga mata ni Victor ay nakatutok sa daan, nalalambungan ng ulap ng kalungkutan. Wala pa rin kahinahinala si Camila na alam na ni Victor na sila ay mag-asawa. Hindi niya alam na ang pagpapanggap niya na nobya siya ni Lando ay nagmistulang higanteng pader na nakapagitan sa pag-ibig nila ni Victor. Ipinagpapasalamat na niya na magkaibigan na sila ni Victor at dinadalaw pa siya ni na Victor at Donna. Maligaya na rin siya kahit makita man lamang ng regular at makausap ang kanyang asawa. Inimbita pa nga siya ni Victor sa blessing ng bagong opisina nito. Nagtayo ng maliit na negosyo si Victor na may kinalaman sa expertise nito sa computer. Siya pa nga ang kinuha para magputol ng ribbon. Isinama pa ni Camila si Lando sa okasyon. Si Victor at Donna naman ay hindi nagpakita ng katiting na disgusto kay Lando. Kinakausap din nila ito bilang kaibigan. Magalang naman kasi si Lando at kita ang kabutihan. Wala ring kahinahinala si Lando na siya ang nakapagitan sa mag-asawa. Akala niya ay wala talagang hassles itong pagpapanggap nila ni Camila na magnobyo sila. Nang magkakwentuhan sina Victor at Lando sa okasyon na iyon, ay nagtanong pa si Lando tungkol sa amnesia ni Victor. Hindi mo ba nararamdaman, Victor, kung malapit ka nang gumaling? Naisip ni Victor. Nag-worry itong si Lando sa pagaling ko dahil sa relasyon nila ni Camila. Ninitian niya ang inaakalang umagaw na kay Camila sa puso nito. Malabo na siguro akong gumaling, Lando. Lihim naman na nanlumo si Lando. Gusto niyang gumaling na si Victor sa amnesia nito para matuklasan na nito na may asawa pala itong dapat ipagmalaki. Paano na lang si Camila kung hindi gagaling sa kanyang amnesia si Victor? Si Victor lamang ang mahal na mahal ng kanyang kaibigan. Si Victor ang una at huling lalaki sa buhay ni Camila. Sigurado doon si Lando. Kaya nga siya ay kusang nawalang pag-ibig kay Camila at mahal na lamang niya ito ngayon bilang kaibigan. Dahil daman niyang hindi na talaga iibig sa iba si Camila. Do you want to consult a doctor? Baka yun talaga ang kailangan. Baka mapapadali ang pagaling mo with some medical help. Nagsuggest pa si Lando. Iba naman ang epekto kay Victor ng mga salitang ito ni Lando. Akala niya'y kunwari lang na nais ni Lando na gumaling siya. Ang nasa isip ni Victor ay gusto lang malaman ni Lando kung wala ba talaga siyang matinding hangarin na gumaling talaga sa kanyang amnesia. Akala ni Victor ay worried talaga si Lando na gagaling pa siya. Ang sabi ng mga doktor noon, wala naman daw gamot dito. Kusa raw gagaling kung gagaling. Ayaw kong gagastos kung wala namang pag-asa. Pinakaswal naman ni Victor ang sagot. Napatitig si Lando sa kausap. Kontento ka na ba kahit ganyan ka? Nakipagtitigan naman si Victor sa kausap. Formal siya. Wala naman akong makitang problema sa kalagayan ko. Hindi mo ba naisip na baka meron kang hindi nakakamtan dahil sa sakit mong yan? Diretso pa rin ang tingin ni Lando kay Victor. Yun ang gusto kong makamtan. At kung hindi lamang labis kong mahalang asawa ko'y igigiit ko ang karapatan ko sa kanya kahit pa magkagulo. Gusto itong sabihin ni Victor kay Lando pero hindi niya magawa. Buong akala kasi niya'y dudulutan lang niya ng ligalig si Camila kapag pinairal niya ang gusto ng kanyang damdamin.